Ito ang Constantino Mansion o mas kilala na Bahay Tisa dito sa Balagtas, Bulacan. Isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang heritage house sa probinsya. Itinayo noong mga taong 1800 at may mga nagsasabing 1804, 1840 o 1849. Ito ay nagpapakita ng sinaunang arkitektura ng bahay na bato sa Pilipinas. Ang unang nagmamay-ari ng Bahay na Tisa ay si Kapitan Valentin Constantino, dating mayor ng bayan na kilala noon bilang Bigaa at isa sa pinakamayamang tao sa Bulacan noong panahong iyon. Sinasabing naging pansamantalang tirahan ito ni Dr. Jose Rizal at ni Josephine Bracken noong bumisita siya sa Malolos. Mayroon ding nagsasabing dito niya ibinahagi ang kanyang plano sa pagtatatag ng La Liga Pilipina. Nakuha ang pangalan nitong Tisa o tiles sa Ingles dahil sa orihinal nitong bubong na gawa sa terracotta tiles. Ang Bahay na Tisa ay nananatiling isang tahimik na saksi sa mahabang kasaysayan ng Balagtas at ng buong Bulacan. Pero sa gitna ng katahimikan, ang Bahay na Tisa hanggang ngayon ay punong-puno ng mga kwento. Mga kwentong hindi basta ikinukwento, kundi nararamdaman. Ang Bahay na Tisa na ito ay naging saksi sa paglipas ng maraming henerasyon. Mga panginginig na yabag sa sahig, mga tinig na tila nananatili sa hangin, at mga pangyayaring binalot ng hiwagat kadiliman. Sinasabi ng mga matatanda na dito raw naririnig ang yapak na walang katawan. At sa may bintana, may mga matang nakasilip kapag sumasapit ang kalaliman ng gabi. Ngayong gabi, sasamahan ninyo kami para imbestigahan ang lugar na ito. Hindi para takutin, kundi para maintindihan ang katotohanang nakatago sa loob ng kanyang lumang pader. Kaya siguraduhin ninyong handa kayo dahil kapag pumasok tayo dito, hindi na tayo basta-basta bisita, kundi mga saksi ng kwento na hindi natulog at hindi kailanman tuluyang nawala. Ito ang Bahay na Tisa at ito ang ating pagtuklas. Bulacan Spirit Questers. Mga pala si Kuya Rick, the paranormal investigator. Ako naman po si Adrian TV Vlogs. Ako naman po si Boss Greg Adventures. Ako naman po si Madam Junes Adventure. At ngayong gabi, aming iimbestigahan at i-explorein ang isang abandonadong bahay dito sa Bulacan, ang Bahay Tisa. Sinimulan na ng aming team Bulacan Spirit Questers or BSQ ang pag-explore dito sa Bahay na Tisa. Ano-ano kaya ang aming mararamdaman at ano-ano kaya ang aming ma-encounter dito sa aming pag-explore. Ayan na nga guys, kami mag-explore na dito sa abandonadong Bahay Tisa sa Bulacan. Kasama nga ang team Bulacan Spirit Questers. Ayan sila. Sila Boss Greg, si Madam Junes Adventures at si Ate Ann TV Vlogs. Ngayon nandito na kami sa taas at tara samahan nyo kami, tilibutin namin dito. Nandito na kami sa taas ng Bahay Tisa. Ngayon, sa bawat hakbang namin ay maririnig nyo na may mga lumalagotok na kahoy. Kaya doble ingat kami, baka mamaya ay mamali kami ng hakbang at baka lumusot kami at malaglag sa ibaba. Bukod doon ay sobrang creepy dito sa itaas. Yan mga kababalaghan. Dito pa lang ramdam na ako ng kilabot.
Kayo ba mga kasamaan ko, Team Spearfishers, naramdaman nyo ba yung bigat dito? Yan. Oo. Sa pagpapatuloy namin maglibot dito ay nakakaramdam na ako ng kilabot at bigat sa pakiramdam. So, sobrang bigat na alam dito. At malakas yung presensya nito. Yes. Dito. Sige, pupunta kami sa kabilang kwarto. Yan. Dahan-dahan lang kasi medyo marupok na yung sahig. Yeah. Sa kayo, wala ka na makikita ganito kayo. Dami. Ito Grabe. yung pinaka-kwarto to. Ayun. Yan, kwarto yan. At yun na nga. Ito nakikita nyo na talaga na napakaluma na nitong lugar nito. Yan na. Yan yung mga gamit. Dito, na di umano ay meron daw nagpapakita dito sa lugar na to. Dito ang lakas ng kilabot, oh. Damahin nyo dito sa party na to. Lakasan nyo yung pakiramdam nyo at meron kayong mararamdamang kilabot sa area na to. Subukan nyo. Ha. Sige, pakiramdaman nyo lang maigi. Ang sabi-sabi, di umano, dyan daw sa lugar na yan yung may nagpapakita. Hindi na tayo makakapunta sa dulo dahil mamaya baka lumusot tayo Mas doon. marupok pa. At ma-exit tayo ng di oras. Sa una po tayo. Yan na. Medyo natutuyuan na ako ng lalamunan. Indication na babad na kami sa negative energy dito sa lugar na ito. Yan nga. Medyo marupok na yung ano. Yan nga, dahan-dahan kami dito at sobrang rupok na. Dito nakakaramdam ako ng kilabot. Nararamdaman ko na may presensya dito sa lugar na to. Yan. Grabe. Dito sila. Yan, dito. Ngayon, nakikita nyo itong salamin na to mga ka-BSQ. Itong salamin na to is possible nagiging portal dito sa bahay na to. Ayan, kapag pinakiramdaman mo siya, parang may lamig kang mararamdaman. Pag tinapat mo yung kamay dito, na indication lang na daanan na rin yan o portal. Yan. Pwede nyo po yung check. Yan. Yes. Yan. Katre. Grabe. Diyan Tayo ang mga upuan. lumang gamit. Yan, Hindi siya pwedeng hawakan. yan mga ka-BSQ, nakakandam ako ng kilabot dito. Hindi siya pwedeng hawakan yun. Oo, okay ang hawak ng gamit. Baka sumama sa atin. Ganito. Yan. Grabe. Ito. Tignan nyo doon mga ka-BSQ. Hindi natin Parang pwedeng hawakan. merong something doon sa may kabila ng door. Sa madilim na part. Yan. Grabe. Oops. Dahan-dahan. Yan. Ito daw guys is nasa almost 180 years possible.
kung di ako nagkakamali. Or kung nagkamali man ako is pwedeng pakicorrect nyo ako. Ayan, kasama ko pa rin ang Team BSQ, Bulacan Spirit Questers. At dito na kami sa gawing kusina. Kami ang Team Bulacan Spirit Questers. Yeah. Samahan niyo kami sa Yan. Dito na kami dito may kilabot ako nararamdaman sa area na to. Pakiramdaman nyo mga ka-team. At ibig sabihin indication na may presensya sila dito. Pag nakaramdam kayo ng kilabot. Habang ine-edit ko ang video na ito, ay meron akong kakaibang boses na narinig. Pakinggan maigi. Ito yung hindi napasok kanina. I-comment nyo naman mga ka-BSQ kung ano yung boses na narinig natin. CR ba to? Ay. Pugon. Ito yung CR atin. Ito yung pugon, tapos ito yung CR. Napasok mo ba yun? Hindi pa. Yan. Yung lumang. Ito yung parang kalan o pugon. Kita mo naman. Yan. Ayan nga. Medyo dito may kilabot. Medyo mabigat sa ulo. Umiiwas sila. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Yes. Yan ang siya. Nilabatuan. Unang panahon. Ayan. Yan nga. Ang bigat sa ulo. Tapos tignan mo. Tignan nyo doon sa dulo. Yan. Para bang may nakatingin. Pugon. May mga gamit pa sa ilalim. Okay. May mga gamit-gamit pa. At ngayon lalabas tayo dito. Papunta sa yan nga. Ito yung parang pinaka-terrace nila. Yan. Sabi. Ito na tayo sa terrace. Yan. Yan nga. Ito pa rin. Kakasama pa rin kami. Team BSQ or Bulacan Spirit Questers. Yan. Ito. Balcony. Ayan. Ito Tignan siguro nyo sila maigi. mga mahinga. Kung meron kayo nakikita mga guys, paki-comment naman po. Yan. I think punta na kami sa kabilang side dun sa mayroong well. Yan. Mag-uumaga na po mga kababalaghan dahil anong oras na kami nag-explore dito. Yan. Yan ang Team BSQ. Ang bigat. Yes, tama. Si Madam Jung's Adventure, nakakaramdam na ng bigat sa pakiramdam niya. Ako ito, patuloy pa rin yung kilabot. Yan nga. Na para bagang dito, parang mas lumakas yung kilabot niya ngayon. Dito na kami sa papunta sa kabilang side, dahan-dahan. Kasi medyo marupok na nga to. Tapos itong salamin. Ayan. May singaw siya na parang malamig. Indication na portal na tong ano na to. Salamin na yan. Ayan. Dito sa taas. Ayan. Ito. Bago pa yung banig. Yan na. Dito na kami sa gawing Ito na kami sa may balon.
Kumain. Sa well, ayan. Ayan, guys. Yan nga. May tubig dito sa balon, may tubig pa. Ayan nga. Ito yung dito. Ayan. Yeah. Tara. Dito sila, dito. Alin yun? Sis? Oo, yung daan sa baba doon. Doon na. Daanan pala yan. Oo. Yan nga mga kababalaghan, mga ka-BSU, BSQ, medyo nananakit na yung aking ulo. Indication na marami na ako na-absorb na negative energy dito sa bahay tisa na ito. Ayan. Talagang indication na exposed na kami sa negative energy. Ako nahihilo. Ramdam ko yung hilo. Yes. Dito. Kasi nga, Ito. kaya tayo nakakaramdam ng lula, para tayo nasa elevator, parang ganon, parang mabigat dahil nasa lugar tayo kung saan merong mga negative Kinilabutan ako. energy. Yan, daman nyo yung kilabot Taas na yung ano ko. dito. Yun na siya. Yan. Sobra kilabot. Ang lakas. Ano yun bro? Ano yun bro? Parang meron ka na aninan. Nandun ba siya? Tara. Kaya nga, Ako ang pinagmamasdan tayo ng mga entity dito. ayun na. Dahan-dahan kayo dito ha. Grabing kilabot ko ngayon. Oo. Parang ngayon lang siya. Yan na siya. Yan. Tingnan nyo maigi mga ka-BSU, Team BSU. BSQ, sorry, BSU. Dito parang Lakas ng merong, kilabot ko dun sa may ano. parang merong Bal. something. Yes, nakakaramdam ka na ng bigat bro. Indication nga yan na tayo indication yan kaya ka nakakaramdam na ng hilo. Dahil na-expose na tayo sa negative energy. Pero mamaya, Lakas ng ano. magki-cleanse kami para maalis yung negative energy na na-absorb ng ano katawan. Grabe lakas ng ano ko. Kinikilabutan ako dun. Ako nga nakakaramdam ako ng pagkahilo. Feeling ko yung tutumba na ako. Yun yun. Pareho tayo, bro. Pakiramdam ko parang ma-out of balance ako. Yun nga. Yan. Sige. Yan. Kilabot oh. Dyan. Sige. Umikot siguro sila. Ayun na. Kalibat-libat lang. Kinikilabutan din ako. Nakakilabot na dito. Matindi na yung kilabot. Lumalakas na yung presensya. Medyo na ano sila Time check siguro. natin. Lakas ng ano. Presensya. Oh. Yan oh. Ramdam ko rin. Ako, Yung presensya. kinikilabutan ako. Yan. So. Bababa na kami. Let's go. Yan na. Lahat ng ano ko katawan. Ayan na. Lahat ng balahibo ko sa katawan Yan. parang tumatay Bababa na kami. Oo. Yung hilo at saka ano, kilabot. Yan mga ka-BSQ. Tapos na kami mag-explore dito sa Bahay Tisa. At mamaya magkwentuhan tayo kung ano yung mga naramdaman namin dito. See you again mamaya.
Sinimulan ko nang gamitin ang aking dowsing or divining rod upang malaman ba kung maganda bang spot kung saan kami mag-i-investigate. At yun nga, kitang-kita naman mga kababalaghan. Pansin mo yung ano? Right side. Right side. Sabihin, yung buong area na to is puno ng negative energy. Sabihin, malaria sila nakaka-galaw dito sa at ayun na nga mga ka-BSQ. Ngayon is nag-set up na lang kami para sa aming investigation. Yan nga yun, magko-Ouija board kami ngayong gabi. And then, nag-set up na rin ng mga REM pad, ghost balls. Ayan. Pinawesto na rin kung saan dapat i-pwesto. And then, kanina nag-divining rod ako at aking na-sense is at aking nahanap yung pinakamagandang spot dito dahil halos X ng X yung aking divine rod. Kaya samahan nyo kami sa aming investigation. Nailagay na namin ang mga ghost equipment sa kanya-kanyang lugar. At maya-maya ay sisimulan na namin ang paranormal investigation kung saan gagamit kami ng Ouija board para makipag-communicate sa mga entities na nandito sa bahay na Tisa. Habang nagpe-prepare para sa paglalaro o paggamit ng Ouija board, ay bigla na lamang tumunog ang aming REM pad. Mahirap patunogin yan. Yan ang pinakamahirap patunogin. Hindi na tao. Yan ang pinakamahirap patunogin. Nagulat nga kami dahil biglang tumunog yung REM pad. Yung REM pad na yon ay napakahina ng sensitivity, kaya napakaliit ng chance na mapatunog yun, except kung talagang malakas ang energy ng mga entities na makakapagpatunog nun. Bago namin gamitin ang Ouija board, ay gumawa muna ako ng protection rituals para sa mga kasama ko, para safe ang paggamit namin ng Ouija board sa pakipag-communicate sa mga entities na nandito sa bahay na Tisa. At habang gumagawa ako ng protection rituals, ay biglang tumunog ang REM pad. Indikasyon lamang na nandyan lamang sila sa paligid namin. Nandito kami hindi upang makipag-away. Nandito kami upang mag-explore lamang at mag-investigate kung talaga ba nag-i-exist ang mga espiritu sa kabilang buhay o sa kabilang buhay. Nandito kami para ipakita sa mga manonood, sa viewers, na kayo nandyan, kayo nag-exist. Kayo'y mga nilalang na hindi nakikita. Ngayon, sa pamamagitan po ng aming mga devices, EMF, REM pad, ghost balls, at iba pa, at yung aming Ouija board, kami makikipag-communicate sa inyo gana ng Ouija board. Okay po? Magtatanong kami at sagutin niyo po. Marami po kaming mga devices na nakakalat dyan kung saan pwede kayo sumagot sa amin, pero especially sa Ouija board, pwede communicate sa amin. Alam namin nandiyan kayo, dahil kayo nakatulog ng REM pad, napakahirap na tumugin. Okay? Simulan na namin ang pagtatanong. Ulitin ko, hindi kami pumarito upang magpag-away, nandito kami upang paalam sa mundo na nandiyan kayo, nag-i-exist kayo. Una kong tanong, galit ba kayo sa amin na nandito ngayon? Sa aking pagtatanong sa mga entities dito sa bahay na Tisa, ay sumagot sila sa aming REM pad at hindi sa Ouija board. Indikasyon lamang na gusto nila makipag-communicate sa amin gamit ang mga ghost equipment. Nandito kami ngayon sa inyo. Lugar. Kayo ba yung mga kaluluwang na mayapa?
Kayo ba yung mga kaluluwang na mayapa? O mga taong na mayapa na nandito ngayon sa bahay na to? Tinanong ko ang mga entities dito sa Bahay Tisa kung sila ba'y mga kaluluwang hindi matahimik at hindi sila sumasagot. Pero nung binago ko yung tanong, tinanong ko sila kung sila ba'y mga elemento, ay biglang Inuulit ko yung tanong. Mga elemento ba kayo nandito? Mga elemento ba kayo nandito ngayon? So, mga elemento kayo nandito ngayon? nagulat ang aking mga kasama at nagkatinginan sila dahil biglang tumunog yung REM pad dun sa tanong ko kung sila'y mga elemento. Nangangahulugang sila'y mga elemento na nakikipag-communicate sa amin ngayon. Ano-ano pa kaya ma-encounter namin dito sa Bahay Tisa? Meron kaya kaming kaluluwang makakausap? Malalaman natin mamaya. Sagot kayo? Mga elemento kayo dito, tama? Hindi yung sagot nyo kanina. Ngayon, ang tanong ko, galit ba kayo na nandito kami? Nagtanong ulit ako sa kanila kung marami ba sila dito sa Bahay na Tisa. At ito ang kanilang naging sagot sa amin. Marami ba kayo nandito? 5? Sa pamamagitan ng pagpapatunog nila sa aming REM pad, doon sila sumasagot sa aming mga tanong. Nagpasya na ang buong team na tumigil na sa pakipag-communicate sa mga entities na nandito sa Bahay na Tisa. Dahil hindi naman sila sumasagot gamit ang Ouija board, kundi yung mga ghost equipment lamang, doon sila nagre-response tulad ng REM pad. Ayon sa aming investigasyon, mga elementals ang gustong makipag-communicate sa amin gamit yung mga ghost equipment. At yun nga, habang kami nagpe-perform ng communication, ay mayroong mga naglalakad sa gilid namin at sa tabi namin. Kaya, yun ang aming nag-investigasyon dito sa Bahay na Tisa. Yung kaluluwang sinasabi ay hindi nakipag-communicate sa amin. Nagpapatunay lamang sa aming investigasyon na may mga entities o nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi ko alam kung siya yung tumulong ko dito. Baka, sige. Tapusin na natin. Okay. Salamat sa inyong pagsagot sa aming mga devices. Ngayon, tinatapos na namin o ginagalang namin kung ayaw nyo makipag-communicate sa amin, pero kahit paano naman nagparamdam kayo sa amin, nagpakita kayo sa kasama namin, at nakaramdaman namin yung presensya nyo na talaga nag-i-exist kayo. Ngayon, tinatapos na namin ang pakipag-usap, pakipag-communicate sa inyo, at hindi na kami manggugulo pa dito, at hindi na namin kayo gagambalain. At gumawa na ako ng closing ritual para sa pagtatapos ng aming pakipag-communicate sa mga entities dito sa Bahay na Tisa. At ayan na nga. Yan na nga mga ka-BSQ. Natapos na ang aming investigation. Puro patunog lang ng REM pad ang ginawa. And then, hindi sila nakipag-usap sa amin gamit ang Ouija board. At yan nga, tinatapos na natin ang ating video or exploration investigation sa araw na ito. At sa muli, sa lahat pa na hindi nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Plus, subscribe niyo po ang Pampangas Explorers, si Black Ghost, si Boss MK, Boss Tabs TV, at ang aming team Bulacan Spirit Questers. Yan. Number 1, si Boss Greg Adventures, si Ate Ann's TV Vlogs, at si Madam Jungs. Yan, Adventures. Dito ko natatapusin ang video na ito. Hanggang sa muli. Paalam.